Stranded tayo mga kaibigan. Yung aming kinawiran na ilog, pagkataas na ng tubig, hanggang ano na, baywang na. Hanggang tuwaas. Beautiful disaster. Doon kami tumawid kanina. Ngayon, lampas ano na, lampas baywang na yan. Kasama na naman natin sa disaster adventure natin ang Team Tiwalag. Grupo ng mga vegetarian adventurers na mahilig sa raw camping. Plano namin puntahan ng Dingalan 1 linggo pagkatapos manalasa ang bagyong Uwan para subukan na doon mag-camping. Meron kasi akong alam na magandang spot doon na libre. Uy, wag, di ako makain ng chichirya, bawal yan. Lalagot ka, nag-junk food ka, subok ka sa mama mo. Okay itong nabili nating handlebar bag. Bili natin from Temu. Meron siya lagayan ng cellphone pang mapa. Na medyo pwedeng maulanan, medyo lang, basta hindi sobrang lakas. Ay, sasara na pala. Tayo lang pala hinihintay na natin umalis. Let's go guys. Wala kang ulam, di ba? Walang ulam, wala akong hamok. Pero wala ka ding ulam. Kangkong, oh. Di mang kangkong yan eh. Kangkong to, native na kangkong yan. Kangkong. Oh, palibasa, walang kangkong sa Baguio eh. Sayote meron dun. Pag sayote, alam ko pa. So, may kuhol. Oh, may kuhol pa. Dahil mo ulam dito, pre. May buko pa, oh. Kompleto na. Wala ka pa. Kangkong nga yan. Walang ganyan sa inyo. Na. Ito yung native na kangkong. Yung stana. Pahinga muna kami dito sa waiting shed at mahirap nang matalo ng antok habang nagmomotor. 1 hour na lang naman na yung biyahe naming natitira base sa maps. Kaya lang, yung ruta sa bundok, yun yung pinaka nakakantok kasi paligo-ligo. Tapos maulan pa, kaya medyo mabagal sigurado yung takbo namin doon. Kaya tulog muna yung mga inaantok niya. Eh tayo, naka Red Bull yan ha, Red Bull. Naka Red Bull tayo ng isa bago umalis eh. Lakas talaga ng tama na Red Bull sa akin eh. Ano yan? 8 hours. Tapos after nang mawala yung effect, piyung! Talagang bagsak, tulog. Pag ano lang naman, pag gabi yung biyahe, doon lang ako nag-Red Bull. Pero pag umaga, kahit gaano kaaba, wala nang Red Bull o kahit anong energy drink. Pagkatapos makaidlip ng mga kasama ay dumiretso na kami ng biyahe. Nagulat kami sa ulan dahil nakalimutan naming mag-check ng weather forecast bago ituloy ang lakad namin. Hindi ko rin naisip na magkakaroon ng pagbabago sa sapa na kakailanganin naming tawirin para makarating sa location na target namin. At yun na nga naging suliranin namin pagdating namin doon. Kasi yung abi ng wire.
Derek. Ano dos? Decision mo? Iwan ka na lang? Diyan ka na lang mag-spot? Diyan ka na lang mag-spot? Oh, medyo, angkas ka na lang. Diretso mo na pa rin. Oo, papagsak. Dito na kami pupwesto sa dating resort to eh. Alam ko eh. Ngayon, ano lang talaga siya. Parang, ayun, sinalanta ng bagyo. Kita-kita mo talaga yung ano, pinsala nung bagyong uwan. Yung mga ugat nung nyog na hindi mo naman makikita dati. Ngayon, naka-expose na. Fresh na fresh pa. Ibig sabihin, nahukay talaga yung buhangin dito. Hanggang dito yung inaabot ng ano, storm surge. At nagkalat yung mga puno nga, or mga troso dito sa may dalampasigan. At hanggang ngayon daw wala pa silang ano, kuryente. Mag-iisang linggo na. Oh, isang linggo na. Wala namang forecast na ng bagyo, kaya namin naisip na dito pumwesto para maiba naman dagat. Pero mukhang masama ang panahon ngayon dito. Napakalawak ng makapal na ulap. Pero yung dagat malumanay. Walang mga white caps sa ano, sa horizon. So ibig sabihin yung mga alon doon, or walang malalakas na alon. Sana ganyan lang, makulimlim, pero yung dagat ay ano, banayad. Meron tayong bagong saddle bag. Yung nakikita nyo doon sa ating MX-150, yun ay Rhino Walk. Ito ay Moto Wolf galing sa Temu. Ang layo ng diferensya sa ano, presyo. Mahal ng Rhino Walk, pero same quality lang din. So lalagay ko yung link ng mga bago nating gamit na lahat ay from Temu. Okay din sa Temu. Pangilang order ko na ngayon. Basta magbabasa ka ng mga reviews. At ang kagandahan sa Temu, kapag umorder ka kasi ng maramihan, kahit magkakaibang seller, lahat darating sa iisang package. So hindi ka na mag-aabang yung darating yung una, darating yung pangalawa sa magkaibang araw kahit same day mo silang in order. Kaya nagustuhan ko sa Temu. Tapos marami silang product na wala sa ibang shopping platform. Dito ko napiling ilagay yung hammock. Naka ano siya, perpendicular ba tawag doon? Naka 90 degrees sa ano, naka ganun sa beach. Kasi sa experience ko madalas yung hangin galing sa laot. So kapag yung hammock ay parallel sa beach or sa laot, ganun din yung tarp. So salong-salo lahat ng tarp yung hangin. Pero pag ganitong perpendicular siya,
shape ko yung tarp ko sakaling lumakas yung hangin na maging ano ba, patusok siya doon sa direksyon na pinanggagalingan ng hangin para hindi siya masyadong tinatangay. Yun yung teorya ko. Malalaman natin mamaya kung lalakas yung hangin. Sana hindi. Ito na yung perfect setup para sa akin. Perfect dahil sa tatlong major reason. Una, nakahamok, so safe ako sa baha. At kahit anong klase pa yung terrain, malambot yung aking hinihigaan. Pangalawa, malawak yung ating working area. Yung galawan natin sa loob ng shelter, malawak. Kaya 4x4 talaga yung binili ko. Nasa pin comment, tingnan nyo na lang yung link. Pangatlo, kung sakaling mag-iba yung weather, napakadali ko siyang i-adjust. Tatanggalin ko lang yung dalawang dulo na nakakabit sa guy line. Guy line ba yan? Ridge line pala. Tapos, i-close ko siya kung sakaling lumakas yung ulan at hangin. Pero malawak pa rin yung matitira kong space sa loob. Tinatamad lang ako ayusin, pero basically ganyan yan. Pag binatak yung mga corners, para siyang magiging tent. Ito, sarado yan. Pati sa kabilang side. Ano na ba? Daming fresh buko ngayon, oh. Mga naglaglagan. Gawin mo pa rin tinuro ni Clyde, di ganyan. Ano ba? Yung sa gitna lang. Anong gitna? Hindi ko alam yun eh. Mamaya makakon ko, sayang naman yung sabaw. Di ka kasi nanonood sa amin eh. Nanonood pero hindi ko nga kayang ginagawa nyo. Lalim naman ito. Tapos Wala na. tatanghali na pre, wala pa tayong naiinom na buko juice. Parang Pwede. wala lumalabas. Inumin mo lang, pinagirapan mo yan eh. POV. Gago ka na ako pa itak. Oo. Pwede na yan. Tamis pre. Sarap. Oo, fresh na fresh. Bata pa. Yung yung buko. Sinong bata dahil? Mahilig ka din sa DC. Ay, gago. Matutulog na sana ako nang may dumating na mga batang lokal. Kinuhanan nila kami ng mga buko at nakipagkwentuhan sa amin. Napakagalang makipag-uusap ng mga batang to. Bagay na lagi kong napapansin sa mga batang nakatira sa mga liblib na lugar. Inaya namin sila magmerienda ng tinapay at magkape. Sabi ko sa kanila magpainit ng tubig na gagamitin. At kahit may butane at camping stove na kami, hinayaan ko na lang sila magpasiga ng kahoy para makapagpakulo ng tubig. Nakakatuwa kasing makitang nag-e-enjoy sila sa ganitong klaseng activity. Hindi gaya ng mga bata sa syudad na parang depress kapag walang cellphone. Saktong pag-alis ng mga bata, unti-unti namang nagsimula ang ulan. Kaya tinablan na rin ako ng antok at tuluyan ng nakatulog. At nang magising nga ako, andun sila ulit at sama-sama ng hawak-hawak yung mga kanto ng tarp dahil binabagyo na pala kami. Ay! Ay! Sabi sa inyo, may tatlo kayo. Sabi ko,
Stranded tayo mga kaibigan. Yung aming tinawiran na ilog, pagkataas na ng tubig. Doon kami tumawid kanina. Ngayon, lampas bewang na yan. Kasi dito sa akin natatayo ko kanina, buhangin to, ngayon tubig na. Uy, saan ka tatawid dyan? Yan po. Uy, gagi ka. Huwag kang tatawid dyan. Sabay-sabay na tayong uwi. Punta tayo doon. Doon kayo matutulog. Sa evacuation. Paano kayo matatawid dyan? Uy! Magpapatianod kaya? Sabi yung mga bata, magpapatianod daw sila para makatawid. Pag ganyan, kasi na kahit hindi mataas, sabi mo hanggang tiyan, dibdib. Pero ganyan kalaking agos or ganyan kalakas na current. Tapos hindi mo pa alam kung ano yung nasa ilalim. Eh wala ibang tawiran yung mga bata eh. Bantay lang natin at baka kailanganing alalayan. Kung sakali man. Lakas. Sige, ingat. Dito tayo bukas. Lupit. Shelter natin medyo okay naman na ayos ko na para hindi masyadong mabuwal ng hangin. Pero ang pinaproblema namin ngayon yung tubig. Baka umabot dito. Direk, hindi na daw tataas yung tubig. Ay, hindi na daw bababa yung tubig. Mas maganda daw ang gawin natin. Tapos, i-safety na natin yung motor dun sa taas. Tapos, sa multiple purpose hall na tayo mag-stay. Evacuation center. Sige. Pero na lang. Oo. Kasi daw, hindi na daw tayo makakalabas dito. Ang sabi na stranded tayo. Tara. Hindi po itaas na yun eh. Mga puminit po to, makakalabas po kayo. Pag umaraw. Pag-init ko. Oo nga naman. Tara, ito sa tayo mountain direct. Grabe pala yung lakas ng alon ng uwan. Nung pumunta kami dito, puro buhangin lang to eh. Ngayon, lalaki ng bato. Tinakot niya yung mga bato galing sa malalim na parte ng dagat. Ito yata yung tinatawag na beautiful disaster. Hanap kami ng ibang matatawiran nila Ellie kasi kaya na talaga makauwi. Paano naging mababaw yan? Mababang alam ko kanina. Kanina. Nung hindi pa umulan. Mababaw na yun sa'yo? Doon na tayo ata. Kapilit. Nalagot ko yung lubid. Ay, dati yan tawiran yung lubid. Hanggang sa kabila yan. Stranded pala tayo dito, direct. Saan ka ngayon tatawid? Huwag ka muna tumawid, kain muna tayo. Tara, kain muna Luto tayo. kami ng chicken. Wala na kaming nagawa kung hindi maghintay at umasang bababa ang tubig sa ilog. Sabi naman ng mga bata, basta hindi na ulit bubuhos ang malakas na ulan, ay mabilis namang bababa ang tubig. Isang napakalaking pagkakamali talaga na hindi kami nag-check ng weather forecast bago namin ituloy ang biyahe. Lesson learned the hard way. Pero gayon pa man, may isang bagay pa rin ako pinagpapasalamat sa pangyayari na to. Pinagpapasalamat kong itong mga kaibigan kong to ang kasama ko. Baka kasi kung ibang tao, mauuna pa yung sisihan at pagiging negatibo, imbis na kumalma at mag-isip ng paraan. Sa amin kasi, sanay na kami sa mga alanganing sitwasyon kagaya nito, kaya wala nang kabado. Nang bumaba ng konti ang tubig, ay binuhat na namin ang mga motor patawid ng ilog. Lumubog ng konti ang mga CVT nung dalawang ADV at pinasok ng tubig yung airbox, pero mas okay na yon kaysa matrap pa kami ng mas matagal dahil hindi namin alam kung hanggang kailan ang ulan. Nauna na umuwi ang magkakapatid na sila Ellie, Vin at Elmer, habang kami naman nila MJS at Biyahero ay nagdesisyon na maghanap ng ibang spot. Nag-check na ako ng weather forecast dito at sa windy.com natuklasan kong the best tumingin dahil kita mo yung concentration ng ulan na merong 5-day forecast. Dito nga namin nakita na sa Aurora lang pala ang may malakas na ulan, natatagal ng halos 3 araw. Kaya naman nagkasundo kaming lumayo at lumipat sa Tarlac kung saan may gusto akong balikan na spot.
sa munisipyo ng bayan ng Laur. Nakita namin kasi ang dami pa ilaw. So, nasisip namin may bantay. Ayun nga, nagpaalam tayo. At pinayagan naman tayo makitulog. Hindi lang tayo magsasabit ng hammock. Pinatulog tayo dito sa loob ng munisipyo. Sabi namin, sasabit lang kami ng hammock eh. Sabi, wala daw kami yung maayos na masasabitan. Kaya dito na lang sa loob. Sa idlip lang tayo dito. Tapos maya pag nakabawi ng lakas at hindi na antok, diretso na tayo ng may antok. Kaya maraming salamat. Thank you. Oh. After 4 hours, nahanap din tayo ng ating spot dito sa Mayantok. Ito na yung ating tutulugan. Dati natin na itong napuntahan, mag isang taon na ata. Tapos hindi na ako nakabalik ulit. So ito ay isang private resort. Kasi hindi siya campsite talaga, yung daming cottage na nandito sa Mayantok, Tarlac. Bukas ko na i-reveal yung location. Meron pala ipapakita, isa pang nabili natin sa Temu. Ito yung una, bago nating camping light. Ngayon lang ako nakakita ng camping light na 10,000 milliamperes. So expected ko napakakulat nito, although first time natin siyang gagamitin. Itong kanyang lowest power. Titingnan natin kung hanggang anong oras or hanggang ilang oras ang itatagal. So naka-on lang ito buong magdamag. Oras ngayon ay 1:00 yata. Pero ito talaga yung gusto ko ipakita sa inyo. Camping lantern. Di lang siya basta ganyang ordinary lantern, di ba? Usong-uso ngayon yung mga aesthetic na pailaw. Ito na yun. Alam niyo kung bakit. Kasi pag hinugot mo to, meron siyang 10-meter long na fairy lights. So yung mga mahilig mag picture dyan kapag nagka-camping, ito ang bagay sa inyo. Bukod dito sa kanyang fairy lights, meron siyang steady na lamp sa gitna. So kahit ito na lang dalhin yung ilaw, sapat na para sa inyong campsite. Yung kanyang fairy lights, pang aesthetic lang talaga. Again, lahat ng binili natin sa Temu, yung link lalagay ko sa pinned comment with special code pa. Meron tayong code para sa inyo para makuha kayo ng discount. Ang nagsindi dito ilaw. Ganda talaga ng hammock mo, direct. Siyempre, kaya bili na kay memory.ph. Kaso wala pa stock. Kaya na inaasahan, tanghali na tayo nagising. Ano oras na pre? 9:37. Aga pa pala. Na-expect ko mga alas 10. O kaya 9:38. Yung mga ilaw natin, sablay. Yung isa, yung 10,000 milliamperes. 8:30 namatay. So,
Ang oras ko siya binuksan, alas 2. 1:30. 6 hours. Ano ba? 7. Pero masakit sa mata. Correct? Kasi maliwanag. Wala, yun na yung lowest niya eh. Pero ito talaga makunat. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Babawi namin yung mga napagod namin na ano. Parang 2 araw yung worth ng pagod natin. Nagtulak ng motor. Pero kahapon lang yun, ano? Papahinga lang kami ngayon. Ano lang. Slow day lang ngayon. Masyadong ganap. Buti na lang ano dito. Tahimik. Tahimik pa. Linggo ngayon. Kaya expected may mga darating na ano. Mga turista. Hindi naman talaga kasi ito campsite. Hindi mo rin talaga mapagkakatiwalaan ang weather forecast ng 100%. Ayan, inulan na kami. Buti na lang meron tayo ng 4x4 nating tarp. Kasi yung bubong ng aming kubo ay yung damo na maraming ano, tawag doon, awang. Nilagyan lang ni Jonel sa ibabaw yung tarp. Yung mga wala pang tarp, ganito ang bilhin nyo. Highly recommended kasi napaka lapad niya. 4x4, saktong-sakto, pang solo, pang grupo, tapos makapal. At subok na subok ko na yan, hindi kaagad na ninis-nis yung kanyang waterproof coating. Ganito pala ang sikreto ni Vero paano niya ginagawa yung apple pie. So, yan. Nalagay niya sa gitna yung pita bread. Tapos hinahagod. Uy! Finold! Kalahati lang yung fold. Tapos, pupunin niya ulit yung kabilang side. Uy, ayaw pa mag-fold. Uy, ganun pala yun. Parang omelette lang. Ang galing. Wow! Amazing! Amazing! Uy, tapos flip niyang ganun. Ang galing. Kanina mo natutunan yung pre. Sa'yo! Ang masarap i-partner dyan sa apple pie ni Viajero ay yung ating tea. May na-discover akong tea kailan lang. Ugat ng dandelion. Dandelion root tea. Ang sarap niya. Pinakamasarap na tea na natikman ko. Yung ibang tea kasi, kung ayaw nyo nung sobrang parang herb yung lasa, ito parang dessert, parang cake yung kanyang amoy. Tapos matamis na apple pie. Perfect. Nabawi yung pagod ng pagbubuhat ng motor kahapon. Dahil malakas yung current doon sa ating pwesto, medyo maglalakad kami ng malayo para makaligo doon sa malumanay na tubig. Ito nga palang dala nating pangsapin sa paa ay yung pinakapangit na mabibili nyong outdoor shoes. Madulas to at madaling masira. Hindi ko dala yung aking sandals dahil di ko makita. Hindi ko mahanap. Nagmamadali na ako nung paalis ako. Ito na lang yung nadampot ko. Pero yung sandals na yun, legit talaga yun kahit basang bato. Nakapit. Ito palang ating location ay sa Barangay Nambalan sa Mayantok, Tarlac. Pagdating nyo ng Barangay Hall, babayad kayo ng environmental fee. Yun ay kung sa araw kayo darating. Siyempre sarado sa madaling araw yung barangay. Tapos kung kuyugi na kayo ng mga may-ari ng cottages, huwag kayong papasindak dahil medyo nakaka-overwhelm. Ang dami nila eh. Lalo na pag nakakotse kayo, yun yung unang experience namin dito. Kasi pwede namang magtambay sa ilog ng walang cottage. So pwede nyo silang tanggihan, huwag kayong mag-alala. Basta diretso lang kayo dito sa pinakadulo.
ang ipin ninyo ay Barangay Nambalan Nursery. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be Master Diver MJS Adventures 1, 2, 3, go! Ganun pa rin eh! for a minute. Stop and breathe for a minute. Longer Special shoutout sa lahat ng pamilyang magkakasamang nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kung minsan, nakakalimutan kong may mga bata tayong viewers. Remind nyo na lang ako sa comments. At sa lahat, again, ang gustong sumama sa ganitong adventure, always open yung ating group, Stokwa, Team Stokwa. Meron tayong GC, mag-message kayo ng photo proof na meron kayong Freedgon Intercoast para ma-add sa GC at para makasama kayo sa ating mga Stokwa Adventures. try to open up your mind sometimes. You'll be just fine. You'll be just You'll be just fine. Patikin mo natin. O sige, tignan niyo po. Pag hindi masarap, susoli ko. Magkano ba ang isa? Isip po isa. Ba? 15, ay, di marunong magbukas dito lang po yan. Pag ganun lang. Ah, gaganon. Opo, yan. Higit Sorry, na lang. te. Hindi ako Halatang tagalog, hindi yan. te. Wala akong gumagawa kasi nito sa amin sa mga dyan. Mahirap kasi ano nila, pag kilala nila yan, matrabaho po ano kasi. Let vlog po, yung mga pagluluto po ng ano, chocolate noodle po. Let vlog. Apo. Ayun. Page ni Ate Let. Sarap, ate. Lagi ako naghahanap ng ganitong suman, moron. Kaya lang, yung mga nabibili ko kasi yung, basta alam mo kasi pag ano, hindi, alam mo yung ano pre, yung hindi yung lutong original, hindi yung Kulang sa may mga ano kasi 'di ba, commercialized na recipe, yung pangbenta yung recipe. Pero pag natikman mo yung original. lutong original recipe at yung gumagawa talaga ay taga ron sa kung saan nanggaling yung pagkain, may something talaga eh. Ito yun. Yung tinda ni Ate Let. Hindi. Basta alam mo ano siya, gawa ng lokal. Eh si ate ay taga Leyte pala, kaya alam niya yung original recipe ng moron. Ang maganda, ipunta mo dito si Clyde. Oo nga no, para ma-verify kung talagang ganito yung lasa ng ano, genuine waray na moron. Tanungin natin si Clyde. Pero sarap talaga. Nandito siya sa highway. Si Ate Let daw ay araw-araw ka may tinda, ate? Opo. Sigurado ka, ha? Ayan po, lagi po ako gumagawa niyan. Ay, ang dami. Oo. Saan ka sa Leyte? Tacloban. Tubong Leyte ka talaga. Ba't kayo nandito? Yung pinakasawa ng ano po, taga-Tarlac. Okay. Diyan ka pangasawa ka pa. Kaya dito ka natira ngayon. Napakasarap. 15 pesos ang isa. Pero, feeling ko dapat ano ba ito eh, mga 22.50. Sarap talaga. May sticker na yun? Wala ate. Kasi yung mga nag-vlog, inaano po, lalagay ko nga dyan, naipon ko na eh. Ay oo, dapat meron kang ano, tagabitan ng sticker. Meron na kung binibigay nila ng mga vlogger na pupunta. Oo. Hindi ako namimigay ng sticker eh. Alam ko. Namimigay ako pera. Ay! Ay, kaso sticker gusto mo eh, kaya hindi kita mabibigyan. Sticker yung gusto mo eh. Sinatan po para... Dito yan sa ano? Romulo Highway. Mayantok pa rin ito, no? Pa? Mayantok pa din. Hindi po. Ano na to? Kamiling po. Kamiling na. Opo, kamiling. Parang po. Romulo Highway, Kamiling, Tarlac. Ang sarap, promise. Landmark video, yung tindahan ni Ate Let ay katapat ng poste. Yan. Galing mo, yes! Siya nagsabi yan, ha? Hindi ka ganda yung poste.